Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, suwar min hayatis sahaba. So ito na yung huling bahagi inshallah ng talambuhay ni Abu Ayyub al-Ansari. Sa yung kanyang kabutihang loob, sinuklian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang babaeng alipin, batang babae na alipin. Kaya nga, ilang beses na natin natalakay itong usapin na ito, yung pangalipin ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natural na kalakaran yun nung panahon nila. Ang mga alipin nung panahon na yun, bahagi talaga sila ng ekonomiya. So hindi basta-basta na may pagbabawal yung pang-aalipin. Pero maraming mga pagsasabatas sa Islam na ganun din ang kahulugan Eventually, may pagbabawal ang pang-aalipin. Kung hindi man totally may pagbabawal, mapainam ang kalagayan ng mga alipin. Kasi nga, sa napakaraming mga aya sa Quran at mga hadith, ang kabayaran sa mga kasalanan, di ba iba't ibang mga kasalanan, pagpapalaya ng alipin. Yung nakipagtalik sa asawa sa araw ng Ramadan, yung nanumpa, di ba? Kafaratul yamin, kabilang doon yung pagpapalaya ng alipin at iba pa. Kasi dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung binigay niya kay Abu Ayyub al-Ansari yung batang babae na alipin, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, istawsi biha khaira. Maging mabuti ka sa pakikitungo sa kanya. At yun nga, nung nakuha na ni Abu Ayyub yung batang alipin, ada Abu Ayyub ila baytihi wa ma'ahu al-walida. So hindi na tinanggihan ni Abu Ayyub yung ibinigay sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito makukuha natin yung aral na yun nga, gumagawa tayo ng kabutihan hindi para tumanggap ng gantimpala mula sa tao. Pero kung bibigyan tayo ng tao ng gantimpala, diba? Bilang pagkilala dun sa naitulong natin, pwede natin yung tanggapin. Hindi magiging riya. Hindi magiging riya. Hindi kabanalan. Natatanggihan natin yung kabutihang loob din ng iba. Alhamdulillah. Pwede natin tanggapin inshallah. Pwede natin tanggapin. Actually, katutuwa pa yun ng marami sa mga natulungan natin na kumbaga magsusukli sila ng kabutihan din sa kabutihan na nagawa natin, alhamdulillah. Pero na lang siguro kung kilala yung tao talaga na may ugali na mapanumbat, diba, mga ganong tao, ayun, maaaring tatanggihan mo talaga yun. Pero yung ganitong kabutihan, inshallah, pwede naman tanggapin at wala itong epekto sa gantimpala natin doon sa nanauna na nating mga nagawa na mabuti. Sumuwi si Abu Ayyub sa bahay, dala-dala yung bata. Falamma ra'atha Ummu Ayyub qalat, liman hadihi ya Aba Ayyub. Nakita to ng asawa niya at nagtanong yung asawa niya, kanino ang batang babae na ito o Abu Ayyub? So tiyatanong niya, kanino yan? So maring first time na nakita ni Ummu Ayyub yung bata, alam niyang alipin agad. Kasi maaring iba yung kanyang pananamit, mas simple. Ganon. So tinatanong niya, kanino yung batang babae na alipin na yun? So, sabi ni Abu Ayyub, lana manahana iyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang batang alipin na ito ay sa atin. Ibinigay ito sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng asawa, sa napaka inam daw na regalo yung batang babae na alipin at napaka marangal ng handog na ito, regalo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Abu Ayyub, wakad awsana biha khaira. At nagsabi pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung nagbilin siya na tratuhin natin ng maayos yung batang babae
na alipin. So ngayon binibigyan nila ng kahulugan yung sinabi na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So paano ba magiging pinakamainam yung pagtrato nila doon sa batang babae na yun? Wa kayfa nasna'u biha hatta nunafida wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng asawa niya, ano kaya magandang gawin para matupad natin yung bilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matrato ng maayos yung babaeng alipin, 'di ba? Alam nga naman pagsisilbihan nila 'yon. 'Di ba? Mababaligtad pagtitimplahan nila ng kape, oh, dala nila pagkain, oh, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam palayain. Tratuhin ka namin ng maayos ha. Ayan. Kape ka muna. Kaya papaypayan muna kita, nainitan ka yata. Hindi ganon. Yung naisip ni Abu Ayyub, wallahi, la ajidu liwasiyatihi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biha khaira min an a'tikaha. Sumpa kay Allah, wala na ako ibang maisip doon sa bilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tartuhin siya ng maayos, liban na lamang sa palayain yung batang babae. Palayain. Yun yung pinakamainam na naisip nila na magagawa para doon sa bata. Napakainam nga talaga nito. So napakaraming mga paghihimok sa Islam na palayain ang mga alipin. Napakainam na naisip nila ito. Sabi nga nung asawa niya, hudita ilas sawab. Nagabayan ka patungo sa matuwid. Faanta muwaffaq. At ikaw nga ay nagagabayan. Thumma a'takaha. Pagkatapos nga nito ay pinalaya ni Abu Ayyub yung bata. Pinalaya niya. At ito nga, malaking bagay kasi paglaya eh. Di ba natatalakay na natin sa fiqh. Maraming mga iba't ibang ahkam hindi applicable sa alipin. Hindi applicable. Hindi sila pwede magnegosyo. O, wala silang mamanahin. Wala silang ipapamana. At iba't iba pang mga bagay. Pero, kung siya ay malaya, malaking bagay yun para sa kanya. Makakapamuhay siya ng normal. Either way, pwede namang, di ba bata pa naman kasi itong alipin, batang babae. Pwede naman titira pa rin sa kanila yun eh. Pwede pa rin yun maglilingkod sa kanila. Hindi bilang alipin, kundi bilang, halimbawa, alila o katulong na binabayaran, pinapasweldo. Kasi ang alipin, walang sweldo ang alipin eh. Papakainin ka lang talaga at bibigyan ng tirahan ng amo mo. Pero siya, yung batang babae, hindi na nabanggit yung pangalan niya. So pwedeng ganito yung mangyayari sa kanya. So mainam pa rin na kalagayan. Mainam pa rin na kalagayan, alhamdulillah. Yun nga yung mga alipin, katulad nga nabanggit natin nung nakaraan. Kaya siya hindi basta-bastang sinabi sa Quran na pinagbabawal ng pang-aalipin. Kasi kung bigla-bigla, palalayain ng mga alipin, hindi magiging madali para sa lipunan na umaasa sa mga alipin. Yung mga manggagawa nila, mga alipin. Kaya nga ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nababanggit ko palagi, di ba? Hindi madali maghanap ng trabaho ng panahon nila. At isa sa dahilan doon, kasi meron ng mga alipin yung mga tao eh, yung mga mayaman, yung may mga taniman ng dates, meron silang alipin na nagtatanim, namimitas ng dates, nag-aani, gano'n, naggagapas. Tapos yung mga negosyante, meron silang mga alipin na nagbabantay ng tindahan nila at iba pa. So mahirap talaga humanap ng trabaho. Kaya makakita ka ng mga tao ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para may lagay natin sa konteksto. Nakatulad ni Abu Hurairah na sa masjid nakatira, tumaasa na lamang na babigyan sila ng pagkain. Hindi dahil sa tamad sila. Ito rin minsan yung hindi naintindihan ng mga tao sa panahon natin, lalo na yung mga tablig. Iniisip nila, hindi kailangan magtrabaho. Kasi mga sahaba daw, wala namang trabaho. Nandun lang sa masjid. Nakatambay. Hindi. Ganun sila kasi walang trabaho eh. Ngayon ang dami pwede pasukan na trabaho. Negosyo, ang dami mong pwedeng pasukin na negosyo. Hindi ka mawawalan, inshallah, kung gagawa ka ng paraan. Kahit sa ibang lugar. Kung wala sa lugar mo, di punta ka na ibang lugar. Doon ka magtrabaho.
Doon ka magnegosyo, inshallah. So yung mga alipin, sila yung yung isa sa mga dahilan na mahirap paghanap ng trabaho. Ito rin yung katotohanan sa kalagayan ng mga alipin. Umaasa talaga. Nakaasa sa kanila ang lipunan, kaya hindi sila basta-bastang mapapalaya. At gayon din yung alipin, since umaasa na sila doon sa kanilang mga amo, hindi sila basta-bastang may integrate sa lipunan. Katulad nga ni Wahshi. Di ba kahit doon sa Omar series pinakita. Nung pinalaya si Wahshi, hindi niya alam saan siya pupunta eh. Alanganin siya na sasama siya doon sa mga mayayaman ng Quraysh. Di ba? Nakaupo siya kasama sina Abu Sufyan, sina Safwan. Alanganin siya pupwesto doon. Tapos hindi naman siya basta-bastang kasama ng mga alipin kasi hindi naman na siya alipin. So hindi basta-basta yung kalagayan nila. Kaya dahan-dahan lang sa Islam na eventually yung mga pang-aalipin ay nagkaroon ng reforma at yun nga, bandang huli, yung mga bansang Muslim pinagbawalan nila yung pang-aalipin. At nauna nga rito yung Tunisia. Nauna pa ang Tunisia sa Amerika na magbawal ng pang-aalipin. Kasi nangyari rin talaga na naging mali na ang nangyayari na pang-aalipin. Kasi nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang maaari lamang magiging alipin, yung mga dati ng alipin, yung bago pa man naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipin na. Oo, magiging alipin yung tao dahil siya ay bahagi o kasama doon sa mga natalo nila na mga tribo o angkan. Magiging alipin sila. Well, di ba yung nangyari doon sa Quraydah pagkatapos ng Ghazwatul Khandaq? Yung mga kalalakihan nila pinatay, pero yung mga kababaihan at kabataan ginawang alipin. So doon lang sila magiging alipin. Sa pamagitan lang ng jihad. Kaya nga walang pang-aalipin din ngayon kasi wala namang jihad. Kaya yung mga terorista, nag-iimbento sila ng jihad para makapang-alipin. Kaso problema, yung mga terorista, pati Muslim, dinidigma nila. Tapos kapag matalo nila yung mga Muslim, aalipinin nila yung mga tao. Katulad ng lalo na mga babae. At yan yung kabilang sa mga war crimes na ginawa ng ISIS nung kapanahunan nila at maaring may mga ganun pa rin kalagayan. Muslim inaalipin. So hindi pwede. Hindi pwede. Hindi nga jihad yun. May digmaan ka sa Muslim, hindi yung tatawagin jihad. Qitalul fit na yun. At yung mga kababaihan nung angkan o nung bansa na natalo mo, hindi mo yung magiging alipin kasi ang magiging alipin hindi Muslim. Hindi Muslim. So magkakaroon ng special na kalagayan yung mga tao. Kaya yung mga ganyang teroristang grupo, nag-iimbento yan ng jihad eh. Bandang huli kung isusuma natin lahat, yung kanilang mga ginawa, yung kanilang mga paniniwala, suma total, tulisan sila eh. Hindi sila nagjijihad sa landas ni Allah. Hindi sila nagjijihad para pangibabawin ang salita ni Allah. Hindi sila nagjijihad para proteksyonan ang Islam at ang mga Muslim. Nagjijihad sila para sa kanilang mga sarili. Mga tulisan sila. Mga tulisan sila. Yung nga kalaunan, nung panahon ng lumipas, wala na yung mga sahaba. Yung nga naging mali na rin yung pang-aalipin eh. Yung mga alipin na nakarating sa Amerika, diba? Yung mga negro, nakarating sa Caribbean, kahit yung iba, dumadaan pa nga ng Pilipinas eh, para dalhin doon. Sila salakay nila yung mga bayan ng mga Aprikano. At may kinalaman ditong malaki, yung mga Arabo. Mga Muslim na sila. Sila salakay nila yung mga bayan na wala naman silang digmaan dito. Para lang alipinin yung mga tao. So naging mali ang pang-aalipin. O yung kumbaga dahilan kung paanong pwedeng magiging alipin ng tao. Kaya mainam na rin na bansang Muslim ang nanguna sa pagbabawal sa pang-aalipin. Alhamdulillah. Kasi laging komento ng mga tao yan eh. Lalo na yung mga galit sa Islam. Bakit daw hindi pinagbawal sa Islam yung pang-aalipin? Eh hindi nga talaga pinagbabawal. Natili siyang maaari. Hindi patutupad ng mga Muslim. Kailanman dumating yung mga pagkakataon na pwede na itong mapahintulutan. Pero titingnan mo nga kahit naman sa kanila wala namang pagbabawal eh. Wala namang sinabi sa Biblia
na bawal mang-alipin. Sila pa nga pinakamasahol mang-alipin eh. Ang magbawal sa kanila, batas ng tao. Pero nga kung batas ng tao yung titingnan natin, Muslim pa rin ang naunang nagkaroon ng batas ng tao na nagbabawal sa pag-aalipin. Yung nga yung Tunisia, alhamdulillah. Sige, pinalaya na ni Abu Ayyub al-Ansari yung bata. At yung sabi rito, hadhi ba'du surati hayati Abu Ayyub al-Ansari fi sillimihi. So ganito raw yung mga kaganapan sa buhay ni Abu Ayyub al-Ansari. Pero ito yung mga tagpo sa panahon ng kapayapaan. Kasi kasama rin si Abu Ayyub al-Ansari sa lahat ng mga jihad na kaya niyang samahan. Dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaw atihalaka an takifa ala ba'di suwarin an ba'di suwari hayatihi fi harbihi lara'aita ajaban. Kasi kung titingnan mo naman yung buhay ni Abu Ayyub al-Ansari habang nasa digmaan, mamamangha ka rin. Faqad asya Abu Ayyub radiyallahu anhu tula hayatihi gazian. Si Abu Ayyub al-Ansari, lagi siyang kasama sa mga jihad. Hatta kila innahu lam yatakallaf an gazwatin gazahal muslimuna mundu ahdir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hindi raw kailanman naging absent si Abu Ayyub al-Ansari sa anumang jihad ng mga Muslim mula nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama siya palagi. Ila zaman ni Muawiyah, hanggang sa panahon ni Muawiyah. Illa idha kana munsyagilan anha bi ukhra. Liban na lang na abala siya sa iba pang mga bagay. Kasi maaring inilalagay siya sa posisyon ng pamumuno, mga pamamahala sa gobyerno ng mga Muslim. So doon lang siya uma-absent sa jihad. Pero kasama siya sa lahat-lahat. Liban na lang sa iilan. Wakanat akhiru gazwatihi hina jahza Muawiyah jayshan bikiyadati ibnihi Yazid lifathi al-Constantiniya. Di ba nung pinag-aaralan natin yung kabilang buhay? So marami sa mga hadith tungkol sa mga mangyayari sa kabilang buhay o sa dulo ng panahon, yung pagkakasakop sa Constantinople. Kagusto talaga ng mga sahaba na masalakay na nila yung Constantinople sa kasalukuyang Turkey. Yun ay Istanbul ngayon. Yun na rin yung huling jihad ni Abu Ayyub al-Ansari sa ilalim ni Muawiyah. Si Muawiyah na yung khalifa dito. At yung pinuno ng hukbo na ito si Yazid, yung anak ni Muawiyah. Wakada Abu Ayyub, andaka shaykan ta'ian o ta'inan fi sinni yahbu nahwu 80 min umrihi. Sa panahon na yun, napakatanda na ni Abu Ayyub al-Ansari. Nasa mga 80 years old na siya. Sipin niya 80 years old, nandun pa sa jihad. Bagay, meron matanda, masigla pa rin eh. Parang si Mang Tony. Inshallah. Masigla pa rin. So kasama siya doon. Falam yamna'hu dalika min an indawiya tahta liwa'i Yazid. Yung kanyang tanda ay hindi pumigil sa kanya na makibaka sa landas si Allah sa ilalim ng bandila ni Yazid. Wa an yamkhura ubabal bahri gazian fi sabilillah. At yung kanyang katandaan hindi pumigil sa kanya na tawirin yung malalaking alon bilang mujahid sa landas ni Allah. Lakinnahu lam yamdi gayra qalilin ala manazilatil adu hatta marida Abu Ayyub maradan akadahu an mawasalati al-kital. Pero nga, dumating na talaga yung pagkakataon na sobrang tanda niya, madali na siya magkasakit. Nagkasakit nga siya ng matinding sakit na pumigil sa kanya na makibaka. So, hindi na siya nakakalaban. Faja'a Yazid liyaudahu wa sa'alahu. Dumating si Yazid para dalawin siya. At tinanong siya,
Alaka min hajatin ya Aba Ayub, meron ka bang kailangan, Abu Ayub? Sabi ni Abu Ayub al-Ansari, Ekra'an nis salama ala junudil muslimin. Batiin mo ng salam para sa akin ang mga sundalo ng mga Muslim. Wa qul lahum, sabihin mo sa kanila, yusikum Abu Ayub an tufilu fi ardil adu ila abadi gayatin. Sabi niya, ibinibili ni Abu Ayub na buhatin ninyo siya. Buhatin daw siya ng mga sundalo sa lupain ng kalaban na pinakamalayo nilang mararating sa lupain ng kalaban. Nadala-dala siya. Wantahmiluhu ma'akum. Naipasok daw siya doon sa teritoryo ng kalaban na dala-dala nila siya. Sa pinakamalayong lugar na pwede nila siya na madala. Wan tadfinuhu tahta akdamikum enda aswari al-Constantiniya. At hiling niya, hanggat maaari ilibing ninyo ko sa ilalim ng inyong mga paa malapit sa pader ng Constantinople. Wala fada anfasahu at tahira. At namatay din siya. At yun nga, tinupad ng mga Muslim yung hiling ni Abu Ayyub al-Ansari. So sa panahon na ito, hindi nila nasakop yung Constantinople. Ottoman Empire na ang nakasakop sa Constantinople. Ottoman Empire. 1452. Ottoman Empire na. So hindi nasakop ng mga Muslim. Pero yun nga, nailibing siya. Malapit na doon sa Constantinople. Yun nga, yung mali na naman ng mga Muslim, yung mga ganitong mga libingan, lalo na libingan ng mga sahaba, ginagawa nilang templo. Ginagawa nilang masjid. Tinatayuan nila ng masjid. Merong masjid doon sa kanyang libingan. At since secular naman kasi ang gobyerno ngayon ng Turkey at Sufi, yung Ottoman Empire nung nakaraan, yun ang problema. So nagkaroon ng masjid, nagkaroon ng building yung ibabaw ng kanyang libingan. Istijaba jundul muslimin liragbati sahibi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. So tinupad nga ng mga Muslim yung hiling niya ng sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakaru ala jundil adu al-karra ba'da karra. So matapos silang tuloy-tuloy na salakayin yung pader ng Constantinople kasi hindi talaga nila din ito nasakop eh. Hatta balagu aswar al-Constantiniya, darating na nila yung pader nga ng Constantinople. Wahum yahmiluna Abu Ayyub ma'ahum wa hunaka hafaru lahu kabran wa warawhu fihi. So doon na nila siya nailibing kahit hindi pa nila nasakop yung Constantinople. Alhamdulillah, natupad yung kumbaga huling habilin ni Abu Ayyub al-Ansari. So ito yung dulo ng talambuhay ni Abu Ayyub al-Ansari. Alhamdulillah. Tatalakayin pa natin yung iba pa inshallah sa susunod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.